So hi mga Lods, kumusta ang lahat? So ito'y continuation doon sa kwento ko about sa amo kong lalaki mga Lods, no. So before pala nun mga Lods, so, nag-away sila that day, no. Grabing away kasi syempre ayaw aminin ni tatay yung mga pangyayari. Tapos before pala niyan, bago pala ako ginawa ng tatay ko niyan, may nauna pa yung katulong nila na mabata pa sa akin, tapos may asawa daw yun, tapos wala ng anak, matangkad, tapos maganda, balingkinitan ang katawan, basta kagandahan ng katawan. So ang nangyari din daw doon, balikan ko, kwentuhan ko kayo kasi may kinuwento rin do yung kasama namin, nagmamarites yung kasama na shoutout sa Ate Joy, nagmarites yung kasama namin dati. Sabi niya sa akin, mag-ingat daw ako kay tatay kasi si tatay daw namin may pagka manyakis nga. Tapos sabi ko naman sa 2 years ko, sa loob ng 2 years ko, sabi ko wala namang ginawa ang tatay namin. Kaya nga bumalik ako kasi walang ginawa yung tatay namin sa loob ng 2 taon or isang contract ko. So nung bumalik na ako, siya may ginawa sa akin. Wala namang ginawang masama talaga na may ginawa sa akin kasi nga nagmamaldita ako at naging matapang ako para sa sarili ko. So yun na nga, no, balikan natin yung katulong daw nila dati. Yung cellphone, kinuha ng alaga naming bunso at dinala sa sala. Tapos ang tao sa sala is yung tatay lang namin. So walang iba siyang pinagdudahan na kumuha ng cellphone niya at tinago, yung tatay lang namin. Ginawa daw yun ng tatay namin para pang blackmail doon sa katulong. Kay siguro yung tatay namin ay may ginawang masama doon sa katulong na yun at hindi din nagsabi yung katulong. Ayaw din magkwento doon sa kasama niyang Pilipina. So ang nangyari, nagkagulo sila. Nagkagulo at nagkagulo. Binugbog pa nga ni nanay daw yung katulong na yun kasi kumuha daw ng kutsilyo. At ang nasa isip daw ng nanay ko is parang sila ang sasaktan. Kumuha pala ng kutsilyo yung katulong, siya pala ang gusto niya saktan yung sarili niya. So pinapulis nila yun, kinuha yun ng pulis at dinala sa presinto. Tapos yung cellphone daw is pinalitan daw ng tatay ko, tapos binigyan daw ng sahod. Basta nagkagulo sila, grabing gulo daw yun. Tapos fast forward na tayo dito na sa akin. So nag-away sila that night. So syempre ayaw aminin ng tatay ko. Away sila. Tapos nung umuwi ng tatay ko, alauna ng madaling araw. Kasi nag-away nga sila, no, parang ayaw niya na makauwi siya na nagising pang nanay ko. Tapos ako, kinatok ako ng nanay ko sa room ko. Sabi niya, lumabas ka dyan, sabi niya. Kasi bago yan dumating si tatay, kinakausap talaga niya ako, paulit-ulit niya ako tinatawag sa room niya. Sabi niya, nagsasabi ba ako ng totoo? Sabi ko, Nay, wala akong makuha kung magsisinungaling ako sa inyo. Para saan magsinungaling ako sa iyo? Sabi ko. Sabi niya, baka nagsinungaling ka lang kasi uuwi yung kasama mo at gusto ka rin umuwi. Sabi ko, Nay, kung ayaw kong bumalik dito, nakabakasyon na ako. 3 buwan pa lang ako nung nangyari yun. Since bumalik ako, sabi ko, kung ayaw kong bumalik sa inyo, dahil uuwi yung kasama ko, at ayaw kong mag-isa dito, sana hindi na lang akong bumalik. Bumalik ako sa inyo kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko ng trabaho, at gusto ko kayo kasi mabait kayo sa akin, sabi ko. Tapos yun na nga, sabi niya, nagsasabi ba ako ng totoo? Sabi ko, oo na, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Kasi yung asawa nga niya, si tatay ko, sinungaling. Grabe ka, sinungaling talaga. Tapos kinatok na ako sa room ko, sabi ng nanay ko, lumabas ka dyan. Nandito na yung tatay mo. So paglabas ko, ang mukha ng tatay ko parang kakainin ako ng buhay. Galit na galit siya sa akin na parang nanggigil siya nga, kunti na lang sapakin niya ako. Ganon. Tapos ako talaga, nag-shake ako pero stay put lang ako, nag-shake ako pero yung bang matapang pa rin yung ano ko, baruganan ba, naagyoy ka ng baruganan ba, nahirapan ako sa Tagalog. So tinanong ko nanay ko, sinabi niya sa akin, sabihin ko daw kung ano yung ginawa ng tatay ko. So straight the point pa rin yung kwento ko, ganun pa rin. Sabi ko, naglinis ako sa loob ng bahay, nagpupunas ako ng dingding, yung asawa mo pinuntahan ako sa room ng mga bata at hiniling niya sa akin na maglagay ng lotion sa likod niya. So yun na nga, Kwininto ko yung buong kwento kasi ayaw ko nang ulitin kasi kwininto ko na sa inyo eh. Kwininto ko yung buong kwento, tapos sabi ni tatay, talaga hindi ko yan ginawa, hindi ko yan hiningi. Siyempre, ayaw niya talaga, may kawatan ba na mag-amin ng kinawat niya, ninakaw niya. So sabi niya, hindi ko yan hiniling sa katulong, sinungaling yung katulong mo kasi gusto lang niyang umuwi. Yun ang dahilan niya. Gusto ko lang daw umuwi. Sabi ko, tay,
Kahit pa maghawak tayo ng Bible nyo ngayon, kung sinong sinungaling, masunog ang kaluluwa, sabi ko, hindi ka mapunta sa langit mo, masama ka, sabi ko masama ka, maghawak ka pa ng ano, mangako ka, kasi pag mangako daw dyan sa libro nila, sa Bible nila, Quran nila, pag magsabi daw, dapat daw magsabi ng totoo. So yun ang sinabi ko sa kanya, na manumpa ka sa ano mo kung hindi ka nagsinungaling. Hindi man siya manumpa. Sabi niya, huwag ka magsabi ng ganyan kasi hindi daw ako Muslim. Oh, hindi ako Muslim tayo, pero malinis yung dibdib ko, yung puso ko malinis, ang puso ko hindi katulad ng sayo. Masama kang tao, sabi ko. Tapos siyempre inano siya ni nanay, kasi sabi ni nanay, hindi siya sinaktan ni nanay, yung kamay lang ni nanay, sabi ni nanay, yung pag ganun ba, basta yung dalawang kamay niya. Sabi ni nanay na, masamang tao ka, noon pa man ginawa mo sa unang katulong, doon na nanumbalik yung kwento ng katulong na kasama ko, na totoo pala talaga yung nangyari dati. Sabi ni nanay ko, kung anong kulay mo, kasing itim ng kulay mo yung dibdib mo, kasi maitim tatay ko eh. Kasing itim daw ni tatay ko yung puso ni tatay, madumi daw, kung sa kanila pa pasak, marumi. So yun na nga, nag-away sila noon, tapos naghiwalay sila. Si tatay ko hindi umuwi dito sa bahay, yung damit ni tatay nilabas namin lahat. Sabi ko, nay, pauwiin mo na lang ako, kasi ayoko kayo ni tatay ang magkagulo. Total hindi naman ako ginalaw ni tatay, wala namang nangyari sa amin. Ako na lang, pauwiin mo na lang ako para hindi kayo magkagulo, at safety din ako. Sabi ko, kasi takot na ako sa asawa mo, baka anong gawin niya sa akin kasi nagsumbong ako sa'yo. Tapos sabi ni nanay, hindi ka uuwi, lalayas tayo dito, tayo ang aalis dito. Kung hindi siya umalis dito, tayo ang aalis, mag-apartment tayo. So si tatay ang umalis, si tatay yung umuwi siya doon sa nanay niya. 2 buwan din yun, umuwi siya sa nanay niya. Hindi siya pumasok sa bahay. Tapos nung mga kalaunan, nagkabati sila, ganyan naman talaga sila dito, nagkabati sila. Si tatay ko, hindi na yan siya mag-utos sa akin, hindi na siya, ni pagtingin nga sa akin, ayaw niya, parang nagigigil. Ako din nagigigil sa kanya. 2 taon kaming walang imika ng tatay ko. Hanggang sa dumating na yung kasama naming bago, yung kaibigan ko na si Juna, tsaka pa lang siya parang ano sa akin, utos sa akin, kasi inutosan niya ako kung may utos siya doon sa kasama ko, kasi hindi masyadong nakakaintindi ng Arabic. So yun na nga. Until now, nagbago na talaga si tatay ko. Hindi na siya ano sa akin. Hindi katulad ng dati na parang tinitingnan niya ako na palihim. Ngayon talaga nagbago na siya. Hopefully, hindi na talaga niya uulitin yun, kasi ako, last contract ko na to dito sa kanila. Sana hindi na niya ulitin, para yung kapalit ko dito is safety. Hindi nakakatakot. Kasi alam niyo mga lods, talagang yan ko sa inyo, advice ko sa inyo, pag may gawin or may planong gawin, kasi mahalata natin yan eh, yung mga amo natin lalaki, iwasan nyo talaga mga lods. So iwasan, kasi dami kong nababalitaan dito, aminin nyo man sa hindi pumapatol ng amo. Huwag kayong pumatol ng amo, kasi trabaho, ang pinunta ninyo dito is trabaho, hindi yung magbukaka kayo sa mga amo ninyong lalaki. Hindi ako nagmamalinis ha, hindi ako perfect na tao. Pero huwag kayong pumatol sa mga amo ninyo. Huwag nyong gawin yung mga ginagawa ng ibang katulong dito. Kasi madami talaga sa mga ano pa dyan na nangyayari. Madami pumapatol sa amo. Pumupunta dito, pumapatol ng amo kasi gusto ng extra money. Ano kayo? Mag-isip naman kayo para sa safety ninyo. Kung may mahalata kayong parang iba na tong sa amo ko, magsumbong kayo kaagad sa amo nyo babae. So ngayon, ang turingan namin ng amo kong babae para magkapatid na. Hindi na siya, yung pagsalig niya sa ako, badako na kay siya pagsalig sa ako manang dili jud na ako wadon ang iyang pagsalig sa ako, kay kabalo mo mas nindot suoron jud ninyo ang inyong amo na babae. Ayaw jud mo pakig-close sa inyong amo na lalaki, bisan pag maingon mong buutan, kay sa 2 years, sa loob ng 2 taon ko dito, mabait yung amo ko. Nung bumalik na ako doon, siya naging manyaki sa akin.
So yun lang mga lods, no, ingat ang lahat. Sana lang po mag-ingat kayo sa mga amo ninyo. At yun lang po, iwasan ninyo ang mga amo ninyong lalaki. Lalo na kayo mga baguhan na pupunta dito sa Middle East. Iwasan ninyong makipag-close sa amo ninyong lalaki. Hindi yan may iwasan na makipag-usap sila sa inyo, lalo na maliutos. Hanggang doon na lang. Walang ibang wag din kayong magpakita ng motibo. Wag kayong magpakita talaga ng motibo na gusto ninyo yung kasi mga chancing yan sila, titingnan ka. Huwag kayong magpapakita ng motibo, kayo ang iiwas. So yun lang mga lods, ingat ang lahat and God bless us all.